I'd like to get your response to this accusation. Isa ka sa mga pinagbintangan ni Leandro Leviste na base daw sa dokumento galing kay Cabral, meron kang insertion. Tama, 150 million? Well, una sa lahat, hindi yun totoo. Kasi nga, katulad ng binabanggit ko na nitong nakaraang araw pa, paano ako makakapag-insert para sa 2025 budget kung kakabalik ko po lang na kongresista ng June 30, 2025? Yung pong budget na binabanggit niya this year, binuo po yan under the 19th Congress. 2024 po yan ginawa. Hindi pa ho ako kongresista. So, ngayon, hindi syempre, kinonfront siya with that particular point. No? So, naglilinaw siya ngayon na hindi, ang binabanggit ko naman po, Bicol Saro Party List, hindi ikaw Congressman Terry doon. So meron siyang pahayag patungkol po dito. Pero bago ang lahat, gusto kong basahin yung transcript. Kasi kahit yung transcript, iba ho yung release ng transcript sa publiko. Kaya sabi ko sa kanya, SS po talaga si Congressman Leviste, super sinungaling, Mr. Fake News. Kasi halimbawa, doon sa dalawang malalaking programa sa radyo, sa DZRH 242, ito po yung transcript, babasahin ko. Sabi niya, pero dahil may isa akong kasamahan na nanawagan na ako ang maglabas, pwede ko pong ilabas sa inyong show ang insertions niya. Ito po si Bicol Saro Party List Representative Terry Don. Tapos tinanong po siya ng host, si Ginoong Anthony Taberna, meron po ba siyang insertions? Ang sabi po ni Congressman Leviste, opo. So yun yung unang programa. So basically, talagang ako po yung pinapatungkulan niya. Huwag siyang magtago na sinasabi niya na Bicol Saro Party List yung pinapatungkulan niya. Sa una't una, ako daw po yung may insertions. No, pasukin natin yung pangalawang programa, News 5, Ted Filon, DJ Chacha sa True FM. Sabi po ni Congressman Leviste, pero dahil siya ay nananawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. So, ibig sabihin, hindi ho totoo yung sinasabi niya na he was just referring po to Bicol Saro PL and not to me. The accusation was, I made the insertion in the 2025 budget. And my response to him is, I could not have made that insertion because I was not a congressman in 2024. Itong information that you're mentioning, Congressman, do you think this basically destroys the whole credibility of the bigger accusation that he has, diba? Sabi niya, meron siyang dokumento at nakalista raw doon lahat ng mga insertions. Kung dito sa puntong ito, meron ganyang question, how do you think this affects the credibility of the whole accusation? Well, talagang wasak po yung kredibilidad ni Congressman Leviste dito po sa bagay na ito. Pero ibang bagay po siyempre, the document itself. No? Pero kailangan din po siya kasing siningilin dito po sa dokumento pong ito. No? Kasi ang totoo siya naman mismo nagsabi, he was in possession of the document as far back as September 4, 2025. Ibig sabihin, more than 3 months na ho niyang hawak. And hindi ho niya yun dinisclose sa publiko. When in fact, he was the one who was saying already na very important po itong dokumentong ito dahil meron daw po insertions ito ng congressman, senador, executive officials, at mga private individuals. No? So ibig sabihin, if it were that important, bakit ngayon mo lang yan binabanggit? And more importantly, bakit mo ngayon lang yan binabanggit sa panahon na yung tanging makapag-authenticate nito pong dokumentong ito, si Undersecretary Catalina Cabral ay patay na po. So, kumbaga, talagang marami hong kailangang sigilin mula po kay Congressman Leviste dito sa usapin po na ito. Of course, yung tanong na yan, siya yung mas maganda makakasagot, no? Pero base sa pagtingin ninyo, Congressman, no? Why do you think kailang yan nilabas yan pagkamatay ni Undersecretary Cabral? Well, I don't want to describe naman po his state of mind. No? Pero again, talagang suspect po yung reasons kung bakit po niya binabanggit po ito at this point. Kasi actually over the weekend, yan naman po talagang challenge sa kanya. Ilabas mo na yan. And what he was saying was that gusto na daw niya ilabas ito, pero pinipigilan daw po siya ng mga kongresista. Sabi ko, hindi ka pwedeng pigilan na kung sino mang tao sa kongreso dahil kongresista ka. No? Kung gusto mo talagang ilabas yan, pwede mo yang ilabas without advice or without the consent of the House leadership. Pangalawa, ang sinasabi niya, gusto niya ilabas yan with the consent of Secretary Vince Dizon. Ang sagot naman natin sa kanya dyan ay, di ba ang sabi niya, he was authorized to receive the documents from the authority of Secretary Dizon. So, ibig sabihin, hindi na ko kailangan ng additional authority pa to basically release this particular document. No? So, kumbaga, what is the hold-up? Dapat wala na hong pumipigil sa kanya. Kung talagang ang interes po niya rito
ay masilbihan po talaga yung usapin ng katotohanan. Sino talaga yung merong mga insertions at pag nalaman natin kung sino may insertion, syempre, doon ho natin matitilad-tilad kung kamusta po yung implementation ng mga proyekto pong ito. Kung ghost ba yan, kung substandard ba yan, kung maayos ba yung implementation yan, or panghuli, meron bang mga kickback, yung po mga proponents dyan. Okay. Kasi inisip ko rito, ano ba yung value nitong kanyang pasabog after the death of Jose Cabral? Politically, for instance, at saka in terms of possible prosecution. You help me on that, no? Kasi bakit mo ngayon ilalabas siya kung saan patay na? And of course, ang parang presentation niya sa sarili niya, whistleblower, di ba? Over the past several months. So, ano nakikita mong value rito sa ginagawa niya? Well, ang totoo, ang problema ngayon, without the authentication of Undersecretary Cabral, whatever list that he has actually, parang mahirap pong bigyan ng patotoo. Kasi syempre, yung supposedly gumawa po ng listahan at nagbigay sa kanya, patay na po ngayon. So, yung pong DPWH naman po, to be very fair to them, they are providing the way forward already. Ang sabi nila, we are going to give all the documents of Jose Cabral, yung mga digital files and computers to the ombudsman. Sila na po yung bahala na mag-forensic analysis po din. Actually, yun din yung relevant sana nito pong bagay na ito. Kasi nga, pagka mahanap halimbawa yung digital file doon sa computers, pwede hong pagbanggain doon po sa hawak po ni Congressman Leviste na mga listahan. Nga, kasi 'di ba, definitely yung makakapagpatunay o authenticate ng document na yon, wala na. Supposedly nag-prepare niya si Jose Cabral. Pero it doesn't mean na hindi mo siya pwede i-validate, 'di ba? Kung meron man nakalista mga insertions doon, pwede i-validate doon sa kunwari budget documents, tama? Tapos Ayan, ang gusto lang nating malaman dito, meron bang kumita? Meron ba ng komisyon? Kasi insertion doesn't necessarily follow that there was commission, hindi ba? well, firstly, yung identification po ng proponent, kung yan ho yung isa sa mga dahilan bakit ho mahalaga po yung listahan, no? Malaman natin kung sino ho yung nag-propose, sino po yung nag-insert or nag-amend nito pong mga proyekto na ito. And then, syempre, subsequently, doon na ho natin pag-uusapan kung kumusta po yung implementation. Yeah, so far, on the part of the House, meron bang pwedeng gawin dyan to basically prod him to release the documents? Kasi pag wala siya nire-release, lahat suspect dyan eh. Tapos I miski hindi think, sinasabi na insertion means commission, yun ang iniisip ng maraming tao. kaya nga ho, sinisingil ho natin siya dito sa fake news laban sa akin dahil when he said that I had an insertion, that was basically the imputation, di ba? Na meron hong talagang illegal na nangyayari po sa bagay na ito. No? Ang problema, hindi nga totoo na meron tayong insertion. So, I think the House would rather just work with the DPWH directly and the Ombudsman kasi yun nga ho, the original digital files and the computer itself has been transferred already to the Ombudsman. So, I think madidim irrelevant na ho yung list na sinasabi po ni Congressman Leviste at this point. Yung bang Infracom investigation, talaga bang tapos na yon or may plano bang i-revive yan basically to assist, let's say, the investigation being conducted by the ICI and the Ombudsman? Hindi, yung pong assistance naman po to all the investigative bodies, pwede pa rin hong gawin ng Infracom yan. No? In fact, may mga ilang dokumento rin po tayo mga rin-request. So, pwede ho nating isubmit din yan sa Ombudsman tsaka sa ICI. Pero in terms of yung full proceedings, ang understanding ho natin dito ay for as long as the ICI subsists. No? So, nakasuspend po ang proceeding. So, pag nag-implement po ng sunset provision, tingin ko, doon pwede magsimula muli yung pong Infracom on all the infrastructure and flood control investigations. Okay. Kasi correct me if I'm wrong, Congressman, mas may kapangyarihan ng isang committee ng Kongreso, ng Senate or ng House, in terms of, let's say, forcing people to submit documents, hindi ba? Sa isang bahagi totoo, pero for example, pagka ho tumakbo na at naging batas yung pong pinalakas na ICI, magkakaroon na po ng sariling subpoena tsaka content powers eh. Ito pong pinalakas po na ICI. So, magtutuloy po yun. And by that time, I think Congress will have to talk again kung ano na ho yung mangyayari sa Infracom, kung tatakbo na ba ito dahil pinalakas na yung ICI, will we allow it to run simultaneously or in parallel with all the other executive investigative bodies? Most likely, kailan ba may papasayan at least sa inyong Kamara yung pinalakas na ICI? Di ba sinabi ng Malacanang, the President wanted that prioritized? Hopefully within the first quarter. No? So naubusan talaga tayo ng oras. Pero yung other LIDAC priorities previous to the 4 bills po na binanggit ng Pangulo,
naipasa na ho kahapon eh. So, hopefully within the first quarter, kasama yung iba pang mga deep and meaningful reforms na binabanggit po nung nakaraan.